Karapatang pantao, taglay ng mga karapatan at pangunahing kalayaan ng tao na walang pagkakaiba ng kasarian, nasyonalidad, pinagmulan, relihiyon, wika at anumang iba pang kondisyon. Ang pangkalahatang karapatang pantao ay isinaalang-alang sa mga batas, mga konstitusyon, kasunduan at internasyonal na batas. Ibig sabihin nito, yung karapatang pantao natin, ito yung kalayaan natin bilang tao. Ito yung nakapaloob na sa atin na dapat nating bigyang pagpapahalaga dahil ito yung kalayaan natin. Ito yung karapatan natin gumawa ng ikasasaya natin. Ito yung mga pwede nating gawin na hindi dapat pinagkakait sa atin. Ibig sabihin, wala siyang pinipiling tao. Lahat ng tao ito, mapaano man kasarian ka, mapaano man nasyonalidad mo, saan ka man magmula, ano man yung pinaniniwalaan mong relihiyon, at ano man yung lengguwahe mo. May karapatan kang matamasa ang karapatang pantao. Ito, yung mga karapatang pantao, nakasaalang-alang na to sa batas natin, sa konstitusyon, yung mga kasunduan, tsaka yung mga batas na pang buong mundo. Ano nga ba ang konstitusyon? Konstitusyon, ang sandigan at saligang batas ng Pilipinas. Ano naman ang Bill of Rights? Ang Bill of Rights ay tawag sa kalipunan ng mga karapatan kung saan nakapaloob ang karapatang pantao na dapat tinatamasa ng bawat mamamayang Filipino. Ibig sabihin, yung Bill of Rights nandito nakalipon, nandito naka-compile yung mga karapatan natin. Nakasama nandito yung karapatang pantao, which is yung dapat nating matamasa, walang pagkakait sa kahit sino man. Lahat tayo dapat matamasa yung karapatang pantao natin. Dahil ito yung kalayaan natin bilang tao. Ngayon, ay talakayin natin ang mga uri ng karapatang pantao. Una ay ang natural rights o likas na karapatan, at legal rights, mga karapatan na nakabatay sa mga batas. Ito ay mga karapatang tinatangi na tinanggap na nararapat sa bawat tao batay sa kanilang pagkatao at kalikasan. Ang konsepto ng natural rights ay nagmumula sa pilosopiyang politikal at moral na naniniwalang may mga karapatan na hindi dapat basta-basta baliwalain at alisin ng kung sino man, kahit ang pamahalaan. Karagdagang impormasyon. Ang mga likas na karapatan ay karaniwang binibigyang halaga sa mga batas ng sistema at lipunan. Ito rin ay tinuturing na pundasyon ng mga karapatang pantao. Ang mga ito ay nagtatakda ng mga limitasyon sa kapangyarihan ng pamahalaan at nagbibigay ng proteksyon sa mga individual laban sa pang-aabuso at paglabag sa kanilang mga karapatan. Ilan sa mga halimbawa ng natural rights ay kinabibilangan ng mga karapatan sa buhay, pag-aari, kalayaan, pangangalaga sa kanilang privacy, at kalayaan sa pagsasalita. Ngayon naman ay pupunta tayo sa legal rights o ang mga karapatang nakaayon sa batas. Maraming nakapaloob dito at isa dito ang economic rights. Ang economic rights ay karapatan sa pagpili, pagpupursigi at pagsulong sa hanap buhay, negosyo at iba pang desenteng hanap buhay ayon sa nais na karera. Layunin ng mga karapatang ito ang pagbibigay ng proteksyon at pagkakataon sa mga tao upang matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan at mabuhay ng may dignidad. Karapatan ng tao lumahok sa buhay ng kultura ng pamayanan at magtamasa ng siyentipikong pagunlad ng pamayanan. Sa pamamagitan ng cultural rights, pinoprotektahan nito ang karapatang pangkultura o ang kanilang pangkat ng tao. Civil rights, karapatan ng tao upang mabuhay na malaya at mapayapa. Ang civil rights ay ang karapatan na mayroon ng mga tao sa ating society upang magkaroon ng pantay na pagtrato, pantay na oportunidad, pantay na proteksyon sa ilalim ng batas, in short, pagkakapantay-pantay ng bawat tao. Ang political rights ay tumutukoy sa karapatan ng mga mamamayan na makilahok at maging bahagi sa mga prosesong pampolitiko. Nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga mamamayan na aktibong makibahagi sa usapin at gawaing pampolitika. Kapangyarihan ng mga mamamayan na makilahok, tuwiran man o hindi, sa pagtatag at pangangasiwa ng pamahalaan.
Sumunod ay ang karapatan ng akusado or rights of the accused. Ito ay tumutukoy sa karapatan na ibinibigay sa mga individual na inakusahan sa anumang krimen. Ang mga nasasakdal ay maaaring kumuha ng kanilang sariling abogado upang ipaglaban ang kanilang sarili sa korte. Ito ay isang halimbawa ng karapatan ng akusado. Mga paglabag sa karapatang pantao. Pisikal na paglabag. Pisikal na paglabag ang turing kapag nasasaktan ang pisikal na pangangatawan ng tao. Halimbawa na lamang dito ay ang kung paano magdisiplina ang mga magulang o ang guro. Usually, nagdisiplina sila sa pamamagitan ng dahas or pagpalo sa mga bata, which is isa yon sa mga akala nila tama. And lumalabag din yun sa karapatang pantao. Yung hazing, syempre, nagbububog sila or nananakit sila ng kapwa-tao nila. And yung pagpuputol ng parte ng katawan ng isang tao. Also yung police brutality. Ito yung labis na pagiging marahas ng militar or ng mga pulisya sa mga napapagbintang kriminal and yung sa kumakalaban sa batas. And also, yung sa sexual is yung panggagahasa na alam naman talaga natin, lumalabag yun sa karapatang pantao. Psikolohikal o emosyonal. Cyberbullying, pagbibitaw ng masasakit na salita. Halimbawa na lamang dito is yung sa mga paaralan or sa magkakaibigan. Pero nag-aasaran sila or kinakantsawan nila yung isa't isa, pero akala nila talaga is nakakatuwa yun, pero hindi. Kasi naapektuhan nun yung isang tao, emotional or yung psychological. And also, pwedeng bumaba yung self-esteem ng isang tao. Yung panglalait or pangungutya ng iba, ayun din, pwede rin makababa yun ng self-confidence and also yung walang kapayapaan yung utak nila. Also, kapag sumisigaw sa bahay, ganyan, pag may nag-aaway, may nasasabi tayong masasakit na salita, pwede rin maka-apekto yun sa isang tao. Ang estruktural o sistemang paglabag. Ito ay tumutukoy sa mga paglabag sa batas, patakaran o pamamahala na nakaugat sa problema o sistema sa isang estruktura ng lipunan o organisasyon. Hindi lamang yung mga individual na pagkilos, kundi yung mga pangmatagalang issue na kaugnay sa organisasyon o sistema mismo. Isang halimbawa nito ay ang korupsyon sa isang gobyerno. Sa halip na isang individual lang ang may sala, maaaring ang buong sistema ng pamamahala ay sangkot sa korupsyon, kung saan ang mga proseso at institusyon ay nakabuo ng mga pagkakataon para sa korupsyon na maging bahagi ng sistemang ito. Gustong kaalaman, paggamit at pagkasabuhay ng karapatang pantao. Kailangan natin alamin ang paggamit at pagkasabuhay ng karapatang pantao dahil sa itong guide upang magkaroon at maisabuhay kung ano man ang nararapat nating gawin. Pag-aralan ng karapatang pantao. Kailangan rin natin aralin ang karapatang pantao dahil dito natin malalaman kung saan tayo lulugar. Malalaman rin natin kung ano ang pwede nating ipaglaban at kailangan rin natin panindigan ng ating karapatan bilang isang tao o mamamayan. Pangatlo, ipaglaban ang karapatan. Dumulig sa mga ahensya ng pamahalaan tulad ng Commission on Human Rights o CHR. Ang pagtatanggol sa iyong mga karapatan ay isang pangunahing hakbang para mapanatili ang katarungan at integridad sa lipunan. Ang mga ahensya tulad ng Commission on Human Rights o CHR ay tinatag sa maraming bansa upang magbigay ng proteksyon at magtaguyod ng mga karapatang pantao ng kanilang mamamayan. Pang-apat, pagrespeto sa karapatan ng iba. Ang pagrespeto sa karapatan ng iba ay isang mahalagang aspeto ng pagiging makatao at pagkakaroon ng katarungan sa lipunan. Ito ay tumutukoy sa pagbibigay ng patas na pagtingin at pagkilala sa karapatan ng bawat individual at ang pagtanggap ng kanilang dignidad at halaga bilang tao. Sa pamamagitan ng pagrespeto sa mga karapatan ng iba, nagsusulong tayo ng isang lipunang pinapalawak ang pagkakapantay-pantay, katarungan at kapayapaan. Ito ay naglalayong itayo ang isang mas harmonikong at makataong komunidad kung saan ang bawat isa ay tinatanggap at nirerespeto bilang tao. Panglima, pag-angkin ng tungkulin ng pangangalaga sa karapatang pantao. Pang-anim,
Pakikilahok sa pagsusulong ng karapatang pantao. Number 7. Pagsulong ng kaalaman tungkol sa karapatang pantao sa iyong pamilya, kaklase, kaibigan at kababayan. Nagbibigay ito ng pag-unawa at paggalang sa mga karapatan ng bawat isa. Sa pamamagitan ng edukasyon at pagpapalaganap ng impormasyon, mas nauunawaan ng mga tao ang kanilang mga karapatan at responsibilidad na naglalayong magkaroon ng mas makatarungan at pantay na lipunan. Ang pagpapalaganap nito ay magpapalakas din sa mga individual na labanan yung pang-aabuso at diskriminasyon. Nagbibigay din to sa kanila para ipaglaban ang kanilang mga karapatan at magtaguyod ng katarungan. 8. Pagpapahayag o maaaring gawin sa pamamagitan ng pahayagan, information campaign, radio o TV o sa paggamit ng social media. Ibig sabihin, dito sa paggamit natin ng social media, yung mga platforms natin, pwede nating ipahayag, ipakita sa mga tao na dapat nating pahalagahan ang ating mga karapatan. Mag-raise tayo ng awareness sa mga tao, ihahayag natin yung mga karapatang pantao natin. Number 9. Paghimok sa mga kabataang mag-aaral at kumuha ng kursong may kinalaman sa karapatang pantao at maglingkod sa bayan bilang isang profesional na nangangalaga sa karapatang pantao. Nangangahulugan ito na ang pag-uudyok sa mga kabataan na kumuha ng kursong may kinalaman sa karapatang pantao at maging profesional na tagapaglingkod sa karapatang pantao at serbisyo para sa bayan. Number 10. Pagsasama-sama o magkaroon ng mga regular na programa tungkol sa karapatang pantao sa pamayanan at anyayahan ang mga tao na dumalo, makibahagi at makialam sa mga isyong napapanahon at kritikal. Nangangahulugan ito ng pagsasagawa at pagpapatupad ng mga aktibidad na tungkol sa karapatang pantao sa pamayanan at pag-aanyaya sa mga tao na dumalo, makibahagi at makialam sa mga isyong ito na napapanahon at kritikal.